Ano ang ibig sabihin ng Biblia nang sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae? Genesis 1:27. Sa Genesis 1:26, isinasalaysay ang nakasaad na intensyon ng Diyos na likhain ang sangkatauhan. Sa Genesis 1:27, tinupad niya ito at sinabi sa mambabasa na ginawa niya ang tao, Adan, sa kanyang sariling larawan at wangis. Ngunit idinagdag ng salaysay na nilalang din niya ang tao bilang lalaki at babae. Pinatutunayan nito na ang sangkatauhan, tinatawag na tao, Adan, ay higit pa sa individual na tao na nagngangalang Adan. Bagamat sinasabi sa atin ng salaysay ng paglikha sa Genesis 1 na nilikha ng Diyos ang tao, ang mga detalye na kung paano niya pinagkaiba ang lalaki at babae ay makikita sa susunod na kabanata. Isinasalaysay sa Genesis 2:7 ang paglikha kay Adan. Inanyuan siya ng Diyos mula sa alabok ng lupa at binigyan siya ng hininga ng buhay. At si Adan ay naging isang buhay na nilalang. Matapos likhain ng Diyos si Adan, sinabi niya na hindi mabuti para kay Adan na mag-isa. Idinisenyo ng Diyos ang sangkatauhan na maging lalaki at babae, at hindi patapos ang trabaho. Kaya't ipinakita niya kay Adan kung paano ang ibang mga nilalang ay may mga katapat na kasarian, Genesis 2:19-20, at kung paanong wala sa mga iyon ang angkop para kay Adan. Nang maipakita ang pangangailangan, pinatulog ng Diyos si Adan, inalis ang isa sa mga tadyang ni Adan, Genesis 2:21, at mula sa tadyang na iyon ay ginawa ang babaeng katapat ni Adan, Genesis 2:22. Nang dinala siya ng Diyos kay Adan, kinilala ni Adan na siya ay may parehong kalikasan, na kinikilala ang kanyang pagkakapareho, ngunit naiiba pa rin, Genesis 2:23. Ang pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, at pagkakaiba ay kinikilala sa buong Biblia. Halimbawa, sa kalaunan ay tinukoy ni Pedro ang mga babae bilang mga tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Unang Pedro 3:7. Ang salaysay sa paglikha sa Genesis ay nagbibigay ng karanasan at batayan para sa mga pagkakaiba ng kasarian, sexualidad at maging ang pag-aasawa. Tingnan ang Genesis 2:24. Ito ay partikular na napapanahon sa kung kailan maraming pagkalito sa kasarian at kung saan ang pagkakakilanlan ng kasarian ay regular na tinitingnan ng marami bilang opsyonal. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na may dalawang magkatugmang katapat, lalaki at babae. At ang malikhaing gawaing iyon ay nagbibigay ng balangkas para sa mga relasyon ng tao. Ngunit habang lumalayo sa designer ang isang lipunan, mas lumalayo ang kultura at naglalayong umalis mula sa orihinal na disenyo. Marami sa ngayon ang nagpupumilit na maunawaan kung sino sila at kung sino sila na dinisenyo upang maging. Para sa mga nakikipagbuno sa kawalan ng katiyakan, mapapatibay tayo dahil alam natin na idinisenyo at pinangangalagaan tayo ng ating may lalang kahit na naliligaw tayo. Saan mas mahusay na hanapin ang ating kahulugan at ang ating disenyo kaysa sa isa na nagbigay kahulugan at nagdisenyo sa atin. Ipinaalala sa atin ni Pablo na kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Efeso 2:10. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.